So, yan po yung fake news sa asylum. Hindi po humingi ng asylum si Tatay Digong. In fact, ang pinagsisisihan ko, wala ako doon sa Hong Kong. Dahil kung ako'y nasa Hong Kong, hindi ko siya papayagang umuwi hanggang hindi kami nakakasampa ng kaso sa Supreme Court na merong certiorari. Ang nangyari kasi, umuwi, ayan, wala nang panahon para magsampa ng mga kaso. Yung kaso na unang-unang naisampa, 4:27 of that day na siya ay pinigil sa airport. Hanggang 4:30 lang ang pagtanggap ng mga petisyon. Ako po, yung petisyon natin na matagal nang nakahanda, ang problema, nagpalit-palit ng signatory. Akala ko, si Tatay Digong pipirma. So ready na siya. Kaso, may napirmahan na palang ipalit si Tatay Digong, no? So hindi na pa pwede, naghagilap kami, pwede namang maanak. Tapos nagpalit-palit sila kasi nga wala naman sila dun sa area, no? Una si VP Sara, tapos si Kong Pulong, tapos si VP Sara, tapos si Kong Pulong finally. At tinakbo pa namin sa Muntinlupa para kunin ang pirma ni Kong Pulong. Kaya kinabukasan na null-file at syempre nawala ng presidente. Anyway, makikita nyo naman talaga na pinagplanuhan nila ang abduction ni presidente kasi talagang hindi nila pinatagal at sinakay na sa eroplano. At maraming beses ko na sinasabi, yan po illegal at yan po ay madidesisyonan na